Una po sa lahat, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagbabanggit ngayon ng NBI na sila'y interesado na busisiin po ang kaso ng konstruksyon dyan nga po sa New Clark City Phase 1 kung saan nga po ito ay bahagi po ng inyong reklamo noon sa Ombudsman at dito ho ang pinag-uusapan nga daw po ay yung papel naman daw po ng ito pong Southeast Asian Games Organizing Committee. Go ahead, sir. Sa amin po, magandang development po yan pagkat anong amin pong isang pa ito ay panahon po ng pandemic. Talagang labis po kaming nahirapan maghanap ng mga dokumento. At last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024. Pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na. Opo, pero sa ngayon po kasi wala din pong linaw actually mismo ang NBI hindi pa ho naghahayag ng buong detalye kung ano ho bang kanilang hawak na dokumento, ano ho ba ang kanilang pong mga hawak na ebidensya. Pero sa ngayon po, sir, ang actual na estado ng kaso sa Ombudsman dismissed. Na-dismiss po, pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So, insufficiency of evidence, yun po ang naging resolution. Pero sa inyong pagdidemanda nga dito, ano ba ang hawak niyong ebidensya, Ka Diego? Marami po kaming ini-attach na ebidensya at sa tingin po namin kung iisipin substantial na po yun. But hindi po natin malaman kung ano po talaga yung sinasabing kulang na ebidensya. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik. Ano ba ang main points sa inyo pong reklamo? Ano ba basically po ang pinakapunto ng inyong reklamo? Ano ba ang katiwalian dito? Una po, yung sports facility project po ng Clark, dapat po ito ay ibinid. Ang nangyari po, hindi po ito binid at ito ay nagkaroon lamang ng joint venture agreement with a Malaysian company na hindi po sinangayunan nung dating nakaupong corporate council ng GOCC. At nalaman po natin na akala po namin maglalagay po ng sariling pondo ang company na yan. Ang project po ay nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Ngayon na ginawa po ng Malaysian company, pagkatapos na magkaroon sila ng joint venture agreement, nag-loan po sa DBP at na-approvean po nga sila ng nasa mahigit 9B. At ang malungkot pa po dito, babayaran po ng ating gobyerno ng 5 taon na nagkakahalaga po ng almost 2.5 billion a year. Na kung kukumpitin po natin yon ay umabot po ng almost 11B. Mm-mm. So yun po ang aming akusasyon na hindi po ito idinaan sa public bidding. Mm-hmm. At yung isa pa po bakit ang Malaysian company pinasubkon po ito sa sarili nila. Opo, kasi nga po hangod din po sa ating paunang pagsasaliksik dito, yung pong award dito po sa MTD Alloy, Malaysia, di po ba? Tama po ba yun? Opo, opo. Opo, ngayon meron silang joint venture. At ito nga po, sa pamamagitan din po, dumaan din po ito doon sa Bandar Hebat Builders. Opo. Ito ho yung main contractor, bahagi po ng joint venture. Meron ba kayong informasyon that time o meron ba kayong anong hawak yung dokumento that time para iprueba po ninyo ito hong dinaanan niyang proseso na ninyo ay mali, napaka-disadvantageous sa ating gobyerno na hindi naman naglabas pa na ng puhunan dito yung sinasabi nilang contractor, di po ba? Opo. So, yung dokumento po na hawak namin, nakakuha po kami ng kopya ng joint venture agreement. Mm-mm. At nakita nga po natin na ang gobyerno ay magbabayad po sa kanila ng almost 2.5B every year
na sabi namin mukhang napakalaki naman from 8B magiging 11 almost 11 billion na po yung bayarin ng ating pong pamahalaan. So sabi po natin hindi po ito makakatulong sa interest po ng ating gobyerno. Kaya kinwestiyon po namin yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.